Hello! Welcome back to my channel. Para dito sa isang tanong, o ba itong topic na i-share ko is medyo natawa, medyo napapangiti lang ako. Hindi naman siya nakakatawa, pero ah, ano daw, kawawa ka kung mag-aasawa ka ng isang Pakistani. Kawawa nga ba? Kawawa nga ba kapag nag-asawa ka ng Pakistani? Ang dami-daming negative nating naririnig. Bakit naman ganun? Di naman. Hindi ka naman. Depende kasi yan depende yan sa sitwasyon. Sa totoo lang, sa circle of friends ko, siguro, wala namang nakakaawa, pero may mga sitwasyon na medyo maaawa ka lang, pero hindi naman totally nakakaawa. Pero kadalasan, tingin ko, hindi Para kawawa nga yung mga asawa. Kasi kawawa nga yung mga asawa namin, o kawawa nga yung mga asawa ng mga friends ko, o yung mga asawa nga namin. Hindi lang yung tayo mga Pilipina. Mayroon din akong alam yung mga ibang friend ko na Pakistani na ang asawa nila ay halos under na nila. Kaya hindi po totoo yan na ayan. Can you imagine na yung may mga Pakistaning babae din na under din nila yung asawa nila na halos lahat na lang nang sabihin nila na mga gawain sa bahay ay naipapagawa nila sa asawa nilang Pakistani? Maniniwala kayo doon? Totoo po yan. In my own experience, at nakita ko mismo, na-observe ko mismo personally, na may mga Pakistani na kapag sinabi ng asawa, wala na silang magawa. Parang isang sigaw lang, o isang tampo, o isang drama lang ng kanilang asawa, ay para na rin silang undress. O sa atin, ang tawag natin, under the saya, di ba? Yun yung madalas nating naririnig sa Pilipinas kapag yung mga asawa ay sunod-sunuran sa kanilang asawang babae. Mayroon pong mga ganyan dito sa Pakistan. Pero hindi ko po sinasabi na ang pag-aasawa ng Pakistani ay napakaswerte. At hindi ko rin naman sinasabi na napakakawawa. Right? Katulad ng lagi kong sinasabi sa mga videos ko, at siguro naman ito din yung kadalasang paniniwala ng karamihan sa atin, iba't iba po ang sitwasyon ng bawat isa sa atin. Iba't iba din po ang sitwasyon ng mga nakapag-asawa ng Pakistani. Maaaring sabihin na natin na 30% ng mga nakapang-asawa ng Pakistani is napakaganda ng naging buhay. 20% ay okay, fine, good yung buhay nila. Bakit mas mataas yung percentage nung hindi maganda ang kalagayan? Yun po kasi ang katotohanan. Kung mayroon pong mag-disagree sa akin, please give your comments down below and explain why. Okay? But based on my experience and based on what I am hearing from those people around me na nakapag-asawa ng Pakistani, and from those people in social media at from other source of information, ay mas marami po talaga yung sabihin na natin na hindi naman nakakaawa, kundi hindi lang maganda yung sitwasyon o compare doon sa talagang napakaganda ng sitwasyon. Kumbaga, maswerte, in short. Yung mga talagang as in binubugbog, inalisan ng karapatan, hindi makalabas ng bahay, as in yung very worst talaga yung condition. So sa 50% siguro 10% noon ang talagang kawawa. Pero ang 40% ay okay lang. Medyo kawawa pero hindi nakakaawa. Kasi siguro maraming mga bagay na pwede nating sabihin o maraming sitwasyon, may napakaraming sitwasyon na hindi maganda yung kanyang kalagayan. Doon naman sa nakakaawa dahil nakapag-asawa ng Pakistani, yung sabihin natin na worst talaga yung kinalalagyan o katayuan sa buhay. Siguro mga 10% ng population ng mga Pilipinang nakapag-asawa ng Pakistani, kaunti lamang sila. Okay. Worse in a sense na hindi sila nakakalabas ng bahay, kulang sila sa kahirap ng kanilang pamumuhay, hindi maganda ang trato sa kanya ng kanyang asawa, hindi maganda ang trato ng pamilya, as in, nandoon na lahat ng hindi maganda. Ito namang 40% ay maaaring may konting problema lang financially, may problema sa asawa, may problema sa pamilya, talagang nag-i-struggle para sa kanilang pamumuhay. Talaga lamang na nagiging challenging yung buhay namin dahil sa kultura,
at namumuhay kasama ang pamilya ng asawa, kasama ang mga in-laws, o kaya naman kung hindi namumuhay kasama ng mga in-laws, yun naman kailangan nilang magtrabaho pareho dahil ako kinukulangin kung hindi magtatrabaho, o kung hindi man yung babae nagtatrabaho, sila laki hindi, si babae nagpo-provide, sila laki hindi, pero okay pa rin yung relationship nila. Sila yung mga okay, o kami yung mga okay, yung okay lang yung buhay namin. Hindi stricto ang asawa, may limitation yung pagiging strict at pagiging very open, or yung pagbibigay ng karapatan o kalayaan sa kanilang asawa. Kumbaga, balance yung buhay namin, balance lang. At yung iba naman, yung 30% na sinasabi ko, kasi parang marami din. Kasi parang marami din ako naririnig at marami din ako nakikita na ang ganda naman ng buhay nila. Mas mayaman nga sila dito kaysa sa Pilipinas. Kaya naman, mas gusto nila dito sa Pakistan kasi mas mayaman sila dito kaysa sa Pilipinas. Mas masarap yung buhay nila. So, kaya sinabi kong 30% kasi parang marami sila eh. So, I agree to that. Mas mayaman sila dito, mas nagagawa nila ang gusto nila dito kaysa sa Pilipinas. Kaya, napakasarap ng buhay nila. Mas swerte sila sa pag-aasawa ng isang Pakistani. Kaya po, hindi porket Pakistani ang nagiging asawa ay kawawa na. Depende po yan. Kaya bago po tayo mag-asawa ng Pakistani, make sure na ready ka na yung asawa mo ay hindi magbabago pagdating dito. Kung mabait siya dati, ay kailangan mas mabait siya dito. Kung responsable siya dati, kailangan mas responsable siya dito. At kung dati pinagkakatiwalaan kanya financially, dapat ganun din dito. Dahil karamihan, pagdating dito, nababaliktad po lahat yan. So be wise, lagi kong sinasabi sa ating mga kababayan na nag-aasawa ng Pakistani, don't be afraid to marry a Pakistani, but be wise. Huwag po tayong bulag-bulagan o magbingi-bingihan sa pag-ibig. Hindi po naman masamang magmahal. Sabi nga ni Nora Aunor, napanood ko yung, kasi mainit yung issue yan, napanood ko mga interview ni Nora Aunor, naiisa lamang yung, na very consistent naman siya sa kanyang mga sinasabi. Ang isa lamang dapat nating matutunan sa pagmamahal ay huwag maging tanga sa pagmamahal. Okay? So, that's it. Yan lang po ang masasabi ko. Hindi po nakakaawa ang mga nakakapag-asawa ng Pakistani. Maaring may part lang o maaring nagkamali lang sila ng desisyon o maaring mayroon lang silang na-miss. Naging bulag lang sila sa katotohanan o may mga reasons kung bakit nagpakasal sila sa isang Pakistani, although alam naman nila ang mangyayari sa kanila kapag nandito na sila sa Pakistan o nag-asawa sila sa Pakistani. Pero because of love, they accept those bad things o yung mga situation na pwede nilang ma-face kapag nag-asawa sila ng Pakistani or nagiging buhay nila kapag naging asawa na sila ng Pakistani. So, yan po ay depende. Depende po lagi. Tamang pong paraan para maiwasan natin ang mga ganitong pagsisisi o pagiging treated as kawawa ay kailangan maging wise tayo. Maging wise at magkaroon ng kaalaman. Yan lamang, and thank you so much for watching. If you're new to my channel, please don't forget to subscribe, like, and share. Have a great day, everyone. Please don't forget to subscribe, and see you on my next video.